sa lahat ng mga kahayo, maging malaki o maliit. Bibigyan ko rin kayo ng lahat ng hulong util ng mga punong kahoy na inyong makakain. Ang lahat ng halaman dutian ay bibigay ko naman sa may ilang na hayo, malaki man o maliit, at sa lahat ng mga ibon, at sa inyo. At ito nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat ng ginawa at tubos siyang sihan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Manalangin tayo. Ang manaming nasa langit, ang tanang mga tao ay iyong pinagmamalasakit at pinagtitiwala ang mga siwa dito sa daigdig, upang sumagana ang lahat ng kasalo sa pagsikap din ang daigdig na ito. Mas kasal mo ang nakaparito sa pamilyang ito, upang mamayanihan ng katarungan, pagmahal, ang ginagalak na pangalakan, sinabubuti ng tanan, at ikagagalak ng nakikinawang sa pag-unlad ng sanlibutan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo po ay papasok po at ating babasusan. Pilit kong sumamangdan. Ama namin, sabi sa tayo, Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Sa amin ang Panginoon loob mo, dinamanagiwan natin sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Maghati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara ng sa unang-unang, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipaitulog sa tukso at edya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Lubog kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Walang sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparan sa una, ngayon at magpakailanman, sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipaintulot sa tukso, at edya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Huwag kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, na para ng sa una, ngayon at magpakailanman, magpasa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipaintulot sa tukso, at edya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Huwag kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Walhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparan sa unang-una, ngayon at kailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo sa lupa, para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa buong araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang papatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipaintulot sa tukso, edya mo kami sa lahat ng masama. Ang Diyos Ama ay siyang bukal ng kabutihan at paitiwala. Magtutulungan ang tanan bilang pagmalasakit sa magkapatid.
na may pinapaspasan ang pabilang ito na kanyang kaloob at biyaya. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At pagpalain ko kayo ng makapangyarihan Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Dadako naman po tayo sa part 2 ng activity po ng gawain ito. Ang lahat po ay inaanyayahan pa rin nakatayo para po sa pambansang awit. Isang awit ng Pilipinas. Kayang magiging, pero sa sinakalan, alam ng puso, sa liko'y buhay. Upang hinirang, kita ng magiging, sa manlulubing, kita masisigil, sa ganagang tutok sa simulan, sa langit ang walang, ay nanang tulang, awit sa magayang minamahal, ang isang lang malawak, tuloy na tunay na naghihingi, matitugin at araw niya, kailan raw kayo maghihingi, lumalang araw niyang wala natin magsikta, buhay ay langit sa iyo, mamimigaya ng hangay ko namin, ang mawalay ng dahil sa iyo. Yung pong mga makakakita po ng upuan ay pwede na pong umupo. Yung lahat po ng ating mga bisita ay inaanyayahan po natin dito sa unahan. Kung meron pong mga konsihal po ng bayan ay inaanyayahan din po kayo dito sa unahan para po sa part 2 activity po natin. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Para po formal na pasimulan ang pangalawang bahagi ng ating programa, tinatawagan po natin ang ating nag-iisang napakaganda at napakasipag na Municipal Agricultural Officer na walang iba kundi si Ma'am Vanessa F. Tayaba. Palakpakan po na. Maraming salamat, Ray. Gandang gasan po sa ating lahat. Hello, gandang gasan po. Ayan. So, welcome po sa ating pong opening po ng Food and Agro Trade Fair na may tema pong pagkain at kalakal sa agrikultura, pagtaguyod ng pag-unlad at pagkakaroon ng seguridad sa pagkain sa 2025. So, ang unang-una po sa lahat ay nagpapasalamat po ako at pinaunlakan po ng ating mga bisita ngayon. Naririto po ang ating pong napaka-supportive po ng Director ng DTI, walang iba po kundi si PD, Roniel Macatol. Palakpakan naman po natin. Ganon din po ang ating pong sa Committee po ng Agriculture kay Consial Harold Lim na nandito, kay Consial Mary Chris Tolentino po, kay Consial Isidro. Consial Isidro po, ano po, nandito. Ganon din ang ating pong napaka-supportive na Agricultural Project Coordinating Officer, si Dr. Lucille Vasquez. Ma'am, ganun din po nakita ko rin ang mga kapitanes po na nandito bagamat po sila ay galing sa pagbiyahe po sa kabila. Yung iba po ay naririto. Ganun din po ang mga kawani po na ng gobyerno na naririto, mga department heads, section chiefs. Palakpakan naman po natin. So, salamat po sa katunayan na ito ay yung nagpakita kayo ng spirit of unity and teamwork po na ang binibigyan natin ng importansya activity ng municipality. At ito po ay isang napaka-espesyal na event na nagsisimula ngayong mahal na araw dahil ito po yung activity talaga na unang-una na ginaganap dito sa bayan ng Gasan. And we are proud to share po na this event with you all and we hope it foster even stronger connection po
within our Gasan family po. So sa lahat po, kung mapapansin po ninyo, meron po tayong 82 po na exhibitors. Palakpakan naman po natin. So meron po tayo sa meron po tayong sa non-food po, meron po tayong 40 and meron po tayong 42 po sa foods. And hopefully po, itong event na ito ay hanggang matapos ang April 20 ay magkaroon pa po ng mga yung mga magtitinda po na interesado po na mag-display ng kanilang mga produkto. So nandyan din po ang mga exhibitors po natin ngayong umaga ay meron po tayong Farmers Association na pinapakita po ang kanilang mga commodity na itinatanim po sa kanilang barangay. Meron po tayong yung university po, yung MARSU, nakipag-join din po sa atin. And also meron po tayong Fisher folks na nag-join din po sa atin ngayon. And meron po mga assisted po ng DTI na association, ng PCA po, ng DAR, ng Provincial Agriculture Office, ng Region, ng Department Agriculture Office, and so also may exhibitors po tayo na galing po sa Cebu and Iloilo. And ang mga sa foods po natin section ay meron po tayong mga iba't iba po na galing sa ibang municipality and within the local. So matitikman po ninyo mamaya yung mga delicacies ng yung mga kakanin dito sa bayan po ng Gasan. Salamat po sa mga tumulong po dito sa pagbubuo. Hindi po namin magagawa ng Municipal Agriculture Office kung wala po ang katuwang na mga sa mga departments po, sa mga tao po na sa mga kasamahan ko po sa kawani ng gobyerno. Maraming salamat po at ito pong event na ito ay naging makatotohanan po. So I will encourage everyone to explore po lahat po ng variety ng commodity. Pakisuportahan po yung mga lokal na ating pong mga nandito na ipinagmamalaki po ng bayan ng Gasan. Enjoy po yung pagkain and we make the most of today's experience po. Sana po ay maging, kumbaga ay hindi malilimutan ng inyong karanasan sa pag-opening ng trade fair. And let's make it a memorable event for everyone involved. Welcome po lahat. Welcome po sa Bayan ng Gasan. Gandang Gasan everyone. Ngayon naman po, dahilan po wala si ang ating pong punong bayan, siguro po ay may kadahilanan. So, mayroon po siyang pinadala po na representative. Tinatawagan ko po si Ma'am Dalia Iturralde para po sa kanyang mensahe. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Sa lahat po ng mga dumalo sa pagbubukas po ng Agro and Food Trade Fair sa araw na ito, sa pangunguna po ng ating Provincial Director ng DTI Marinduque, Sir Ronel Macatol, sa ating po mga local officials, panguna po ni Konsehal Joy Raymond Isidro, Konsehal Mary Cris Tolentino at Konsehal Harold Lee. Gayon din po, binabati din po natin ang ating pong representative ng Provincial Agriculturist, si Ma'am Lucila Vasquez. Nandito po siya. Sa lahat po ng mga barangay officials, elected, appointed officials po ng ating 25 barangays, sa amin pong kapwa lingkod kawani, sa magandang umaga po sa inyong lahat. Isang maalam na pagbati po ang ipinaabot ng ating butibing ama ng bayan, Captain Olato River Tolentino. Ipagpamunhin po ninyo sapagkat may biglaan po siya at mahalagang pagpupulong ngayong araw na ito na hindi po pwedeng ipagpaliban at hindi po pwede ang representative. Gayon pa man, kaisa po niya tayo sa gawain ito at hayaan po ninyo na basahin ko ang kanyang mensahe. Sa lahat ng dumalo at nakiisa sa pagbubukas ng Agro and Food Trade Fair sa araw na ito, ang aking pong pagbati sa inyong lahat.
Una ay binabati ko ang Municipal Agriculture's Office sa pamumuno ni Dina Vanessa Tayaba bilang organizer ng gawain para sa araw na ito. Sa looban ng mahigit 2 dekada, ang Agro and Food Trade Fair ay naging bahagi na ng pagsasagawa natin ng Morionan Sagasan. Ang Agro and Trade Fair ay isang paraan upang pagsamasamahin at ipakita ang mga produkto ng ating mga local farmers, local fisher folk at ang ating mga maliliit na negosyante. Lalo't higit ang magagaling na likha ng ating mga kababayan. Isa rin itong pagpapakita ng talento at potensyal na ekonomiya ng ating bayan. Sa lahat ng mga nakilahok, maliliit na negosyante, local farmers, local fisher folk, maraming salamat sa inyong lahat. Naway patuloy ninyong suportahan ang mga gawain ng lokal na pamahalaan. Gayun din sa ating mga naririto na dumalo. Tangkilikin po ang sariling atin. Tulungan natin ang ating mga local farmers, ganun din ang lahat na maliliit nating negosyante, fisher po, nang sa gayon ay lumago ang ating lokal na ekonomiya. Ang paglago ng ekonomiya ng ating bayan ay pag-unlad ng ating mga sarili. Ngayong Semana Santa din po ay sinisimulan po natin. Ang Agro Trade Fair po ay simulan din ng pagdiriwang ng Semana Santa. Ano po? So ito ang panahon upang ang bawat isa sa atin ay magnilay at pagsisihan ng anumang mga kamalian na gawa natin sa mga nakalipas na panahon. Sa panahon din ito ay pinapakita ng buong pamayanan ng Gasan ang mayaman niyang kultura at tradisyon na sumasailalim sa malalim na pananampalataya sa Diyos. Umaasa ako na sa pagsasagawa ng mga gawain ngayong panahon ng Semana Santa ay lalo nating palakasin ang ating pananampalataya at payabungin pa ang ating kultura at tradisyon. Sa inyong lahat, muli isang magandang umaga, mabuhay tayong lahat at gagandang Gasan po sa ating lahat. Thank you po Ma'am Dalia sa inyong napakagandang mensahe at syempre po sa ating pong butihing punong bayan sa kanyang suporta po sa programa ito. Ngayon po ay tawagan natin ang SB member and Committee on Agriculture na walang iba kundi si Sir Honorable Harold K. Lim. Palakpakan po natin. Magandang umaga sa lahat. Una sa lahat, ang ating pong pagbati muna sa ama ng ating bayan. Nakitang-kita naman natin na todo suporta sa pagbubukas ng ating food and agro trade fair. Pagbati po sa ating pong head ng DTI, Sir Ronel Macatol. Of course, ang organizer ng ating food and trade fair, si Ma'am Vanessa Tayaba, ang ating Municipal Agricultural Officer. Sa lahat, sa representative ng probinsya, si Ma'am Lucille Vasquez. Ma'am Lucille, of course, sa ating kasamahan na Konsehal Joy Raymond Isidro, Konsehal Americas Tolentino, sa lahat po ng kawani ng gobyerno, sa ating po mga kasamahan dito, sa munisipyo ng Gasan, of course, ang ating kaibigan na nakatago lamang, ang poging-pogi, ang ating kumpare, Konsehal Milton Tan. Gusto kong ipaalam sa inyo na bilang kasapi o miyembro ng Sangguniang Bayan ng Bayan ng Gasan at Committee Chairman ng Committee on Agriculture, lahat po ng isinusulong ng sektor ng magsasaka, sektor ng mangingisda, ay ating pong isinusulong para matulungan sila. Na kung saan nakaagapay lagi po ang aking mga kasamahan. Katulad ni Konsehal Joy Raymond Isidro, Konsehal Milton Tan, at Konsehal Americas Tolentino. Sila po ang aking katulong para maisulong po natin ang para sa mamamayan ng Gasan, lalong-lalo na sa sektor ng magsasaka at mangingisda. Ako po'y para po bang nakakataba ng puso na ganitong makikita natin lahat ng 25 barangays, mga punong barangay, sangguniang barangay ng Bayan ng Gasan, sa kabuuan, andito po lahat nakasuporta. Taon-taon po natin itong ginagawa at taon-taon po natin nakikita yung improvement. Maaaring sa susunod na taon,
hindi na tayo magkakasya dito. Maaaring sa susunod na taon ay maghahanap tayo ng mas malaking venue dahil nakikita natin ang suporta ng ating mamamayan dito sa bayan ng Gasan. Sa mga sektor na magsasaka, mangingisda na nandito, ipakita po natin, ipagmalaki po natin ang ating produkto dito sa ating bayan. Ipakita natin sa mga bisita na ito ang bayan ng Gasan. Maraming salamat. Muli, magandang umaga po sa inyo lahat. Maraming salamat po, SB Harold Lim, sa iyong encouraging na message. Ngayon naman po ay pakinggan po natin ang isa pong SB member po, si Honorable K. Raymond Isidro. Magandang umaga po sa inyo lahat. Opo, unang-una ang ating pagbati sa ating ama ng bayan ng Gasan. Walang iba kundi ang ating ginagalang at respeto, Mayor Orlando Tolentino, sa ating mga kasamang sanggunian, sa ating mga bisita po, kay Lamang Vasquez, kay Sir Magatol, at siyempre ang punot dulo at punong abala, ang Departamento ng Agrikultura, kay Ma'am Tayaba. Opo, palakpakan po natin. Congratulations po kay Ma'am Tayaba. Dahil taon-taon, tulad ng nabanggit ng ating kasamang konsehal na taon-taon, palaki ng palaki, paboost ng paboost, itong ginaganap natin ng selebrasyon. At isa lang pagpapakita na talagang kapag tayo po ay sama-sama, nagtutulong-tulong, ay wala pong imposible. Lahat ay posible. Ngayon, darating po ang paggunita natin ng Simangat Santa. Huwag natin kalimutan na tayo ay kumbaga magnilay-nilay, at sa pagnilay-nilay na ito, yung ating pong mga kababayan na nagbabalik sa ating bayan ay meron naman silang mapupuntahan, mapapasyalan na ganito, na agro-trade fair, sa pagkain, sa souvenirs, at kung ano pa ang maibibigay ng ating bayan para madala naman nila sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Muli po ang aking pag-congratulate sa bumubuo at mga departamento para maisakatuparan ang magandang programa nito sa mga barangay captains, barangay kagawad na nandito at nag-iisa na talagang sumusuporta. Kami naman po, Sangguniang Bayan ng Gasan, ay ganoon din ang aming ginagawa. Basta po para sa kapakinabangan at kaayusan ng ating bayan at ang makikinabang ay ating mamamayan, ayan po ay ating sinusuportahan at pinagkakaisahan. Sa ngalan po ng ating buting Mayor Orlando Tolentino, Ay, tawagin po natin ngayon si Honorable, ang ating pong konsehal na si Ma'am Mary Chris Tolentino. Sa po muna pagbati po sa ating pong minamahal na Mayor Orlando Olivar Tolentino, sa mga kasama ko pong konsehal na nandito ngayon, Konsehal Joy Raymond Isidro, Konsehal Harold Lim, Konsehal Milton Tan, sa ating po director ng DTI po, at syempre sa representative po ng ating agriculture, at syempre po sa mga barangay captains po na nandito ngayon, para barangay officials po, sa mga mga nakihalok po sa ating trade fair po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Una po, nagpaumanhin po ako, bagamat po wala po dito ang ating minamahal na mayor, pero kanina po ay nandito po siya, maaga pa lang po. Siya po talaga ay may importanteng pinuntahan po ngayon na hindi po talaga pwedeng representative lang po. Dapat po ay siya po ang pumunta sa kanyang meeting. Pero anyways po, nandito po inyong konsehala para bumati lang po sa inyo ng congratulations po, lalo-lalo na po sa ating po Department Head po ng Agriculture kay Ma'am Vanessa. Successful po ng ating trade fair. At welcome po dun po sa mga ibang bayan po na nakihalok po dito. Parang taon-taon po ata ay nandito sila yung Cebu at Iloilo po. Nandito po talaga sila taon-taon ay nakikidalo po sila dito. Alam niyo po, ang trade fair na ito, palagi po itong napuntahan po ng ating mga turista. Umaga man po hanggang gabi, nandito po talaga sila at namili po sila sa mga products po ng ating bayan ng Gasan. Kaya po sa inyo lahat po, enjoy po natin ng isang linggo po
isang linggong trade fair po natin at maraming salamat po. Ngayon naman po ay tinatawagan ko po ang ating mula po sa Provincial Agriculture's Office. Walang iba po kundi si Ma'am Lucille Vasquez para po sa isang mensahe. Isang mapagpala at magandang umaga po sa ating lahat. Aking po pagbati ng isang magandang umaga. Una-una kay Patol, magandang umaga, sir. Ganun din sa local government of Gasan sa pangunguna, syempre, ni Mayor, kasama na po ang kanyang sangguniang bayan, mga kapitan. Siyempre, sa aming partner na napakasipag, ang Municipal Agricultural Officer ng Gasan, Mau Vanessa, sa lahat ng mga farmers associations, mga kapitan, mga mamamayan ng Gasan, isang magandang umaga po sa ating lahat. Unang-una po ang aking pagbati sa ngalan ng aming Regional Director na si Atty. Christopher Blanes. Pinabati po ng DA ang Local Government of Gasan sa pag-organisa ng ganitong klase ng activity. Ano po, na kung saan masya-showcase po ang mga produkto ng mga farmers associations, ng mga fisher folks, na sinusuportahan unang-una ng Department of Agriculture. Ang Department of Agriculture po ay napaka-supportive sa mga ganitong activity. In fact, kami po sa DA, meron po kami programa na Katiwa. Ano po, ma'am, may programa tayo na Katiwa. Kung sakali gusto nyo nag-put up ng Katiwa dito sa Gasan, and I believe na nire-require na kayo ng DILG na mag-put up ng Katiwa. Mag-ano lang kayo, sumulat lang sa aming director at nag-a-assist po ang aming agency sa mga ganitong programa. Napakaganda po ng ganito, kasi dito na nakakabili ang mga consumers ng bunga, sariwa ng mga produkto na nagagaling mismo sa mga farmers. At ang mga farmers din naman nakakapagbenta, nagiging entrepreneur sila. Ano po? Nagiging negosyante. At ang DA ay nandito lamang para sumuporta sa ating mga magsasaka. Kahit umulan o bagyo, magkaroon pa ng El Niño, La Niña, nandito lang din po ang Department of Agriculture. Early, ako ay taga-Department of Agriculture, ha? Department of Agriculture po sa Mimaropa. Sa mga probinsya, tinatawag po ang opisina ng Department of Agriculture na APCO, Agricultural Programs Coordinating Office. So, ang namumuno po, tinatawag na APCO kasi officer naman po. So, yun lamang po at congratulations po muli sa ating lahat, sa inyong lahat. At sana'y magpatuloy pa sa maraming taon ng ganitong proyekto. Maraming salamat po. Thank you po, Ma'am Lucille Vasquez, sa inyong napakahalagang mensahe. At ngayon po ay lumako na tayo sa mensahe na magagaling sa ating Provincial Director ng DTI Marinduque. Walang iba kundi si Director Ronil M. Macatol. Palakpakan po natin. Maraming salamat po at magandang umaga po sa ating lahat. Sabi nga po ni Ma'am Vanessa kanina ay gandang gasan. Tama ba? Gandang gasan. So, maganda po yan na gawin na nating natural na pagbati pag nandito po tayo sa bayan ng Gasan. So, muli po magandang umaga sa ating pong mga konsehal ng bayan, mga membro po ng Sangguniang Bayan, na konsehal Isidro, Lim, Tan, and Tolentino. Yan, tinandaan ko po. Sabi ko, nung binati si Konsehal Tan, ay may isa pa pala, tatagdagan ko yung memorize. So,
So, maigi po at mga apelyido ay maiigli lang. No? So, madali pong i-memorize. At sa ating pong mga exhibitors, no? Yung ating pong mga MSMEs, Micro, Small, and Medium Enterprises, mga farmers cooperatives, associations, tsaka yung mga single proprietorship, no? Yung mga isa lang yung may-ari. Magandang umaga po sa inyong lahat at maraming salamat sa inyong pakikilahok dito po sa Food and Agri Trade Fair ng Bayan ng Gasan. Siyempre po, maraming salamat po kay Ma'am Vanessa, no, sa kanyang leadership, no, at saka siyempre katabi niya si Ma'am Lucille. Nakakatuwa po yung ang nangunguna. Usually naman ganun na, no, sa mga munisipyo. Ang nangunguna sa mga gawain ito ay ang Municipal Agriculture Office, no, kasi naniniwala po tayo na importante yung produksyon ng ating mga raw materials para yung ating mga entrepreneur ay may gagawing produkto, no, at na ibebenta sa ating mga consumer. Sa unang bahagi po ay gusto kong rin magpasalamat sa pamahalang bayan ng Gasan sa lahat po ng suporta at tulong sa aming mga programa, no? Especially po, ang very visible po yung aming negosyo center, no? Nandyan po ang aming pinakamagandang si Robin York. Kaway ka naman dyan, Robin. Ang atin pong negosyo center business counselor sa bayan ng Gasan. Talagang napakaganda po. At yung mga ginagawa niya po dito sa bayan ng Gasan ay talagang nakatuon po yan para matulungan yung ating mga maliliit na negosyante. So from registration, no, ang role po kasi ni DTI sa negosyo, from registration, kapag mag-umpisa ka pa lang ng negosyo, hanggang magsara ka. Pero siyempre, ang atin pong dasal ay kapag nagsimula kayo ng negosyo, ito po ay tuloy-tuloy, no, at talagang lalaki at mapapaunlad natin. Kanina po, nakasalubong ko si Konsehal, no? Sabi ko, kapag po hindi na kayo busy, kapag po tapos na yung inyong mga pinagkakabalahan ngayong mga panahong ito, ay kami po ay babalik. Kasi po, marami pong mga batas, programa at serbisyo na gusto po naming kumbaga ma-institutionalize, no, sa ating pong mga munisipyo. Nangunguna na po dyan yung ating One Town, One Product program. Kasi po ang OTO ay naisabatas na. No? Isa na po siyang ganap na batas at mayroon pong bahagi yung ating mga munisipyo doon po sa, for example, sa pagtulong, no, sa ating mga negosyante under the OTO, ano ba? At sa paggawa po ng iba't ibang programa at serbisyo na maaari po nating pagtulungan. Kailangan po ba natin mag-establish ng pasalubong center, yung mga ganyan, para po pagdadala ng ating mga negosyante, kailangan po ba natin ng product development, so pwede pong pagkaisahan. Kasi naniniwala din po tayo na hindi po kaya ng isang ahensya lang yung gawain, no? Kaya po andyan po yung ating mga ladies of the agriculture sector. Kanina po nabanggit ni Ma'am Lucille yung tungkol po sa kadiwa, no? Sa DTI naman po, ina-advocate din po namin yung ating Local Price Coordinating Council. No? Kailangan po itong activate, no? Kasi para natututukan din po ng munisipyo yung mga presyo ng mga bilihin. Kasi po, yung Local Price Coordinating Council po natin na yan ay binubuo po ng iba't ibang ahensya, no? From agriculture, from health, at saka po ang DTI at marami pa pong iba. Kasi po, kami po ay may mga kanya-kanyang, kumbaga, assignment pagdating po doon sa mga produkto natin sa merkado. So maganda po na nag-usap-usap kami para po nakakapag-strategize. Ano ba yung mga intervention na pwedeng ibigay, no? Kailangan na ba ng munisipyo halimbawa na mamuhunan doon sa karne para makapagbenta ng murang karne, yung mga ganyan. So, yun po yung ilan. At pangatlo po, na ina-advocate din po namin yung ating Cities and Municipalities Competitiveness Index. No? Competitiveness Index. No? Ito po yung pagraranking ng ating mga munisipyo at mga syudad sa buong Pilipinas regarding po sa 5 pilar, no? Yung tinatawag po nating economic dynamism, government efficiency, resilience, infrastructure, at saka innovation. At sa nakaraang mga panahon po, ang bayan po ng Gasan ay kinilala na.
Noon pong 2022, kayo po ay nag-rank third sa lahat ng yung class third to fourth class municipalities, no? Number 3 po kayo sa buong Mimaropa. Parang nasa ilan ba? 25 yung bilang ng mga munisipyong ganun yung income class. At last year po, last year naman, kayo naman po ay naging pangatlo din sa government efficiency. Ibig sabihin po yung mga serbisyo at mga programa ng gobyerno ay maayos na nakakarating po sa ating mamamayan. At yun po yung gusto nating kumbaga yun po yung gusto nating mangyari. Hindi lamang po mapataas yung rank, no? Kasi okay din po yun. Mataas yung rank ng ating munisipyo kasi kumbaga pwede nating ipagmalaki, no? Pwede po yung magamit sa pagpasok ng investors. Tinitingnan din po nila yan. Pero ang pinakamahalaga po ay yung maramdaman po ng ating mga kababayan, yung ating mga ginagawa sa pamahalaan. So, siguro po isang halimbawa na itong gawain ito na talagang kumaga makikita, mararamdaman, mabibili at matitikman. Yun pong mga tinutulong ng pamahalaan sa mga magsasaka, sa mga negosyante, no? Kaya po, another thing po, yung isa pa po namin sinusulong, alam po namin na parang mayroong point equivalent sa SGLG, yung polisiya pagdating po sa ating mga malikhain, yung creative industry. At alam naman po natin na ang bayan ng Gasan ay perfect blend of, kumbaga, development and culture, di ba? Kasi marami po tayo ditong marami tayong ginugunita na mga kultura at tradisyon, no? Marami din po tayo ditong mga malilikhain, hindi lamang po sa paglililok, no? Hindi lang po sa pagbuburda, may mga ganyan po tayo sa mga pagkain, no? Pati po yung ating mga influencers, no? Marami na pong influencers sa bayan ng Gasan. Yung sino ngayon doon, hindi po sa amin sa bayan ng Gasan. Ayan, no? Mga sikat po, no? Yung ating mga magagaling po yung ating mga talento. Kaya kailangan po nating suportahan. So kapag po sa banda-banda riyan po ibabalik kami para po mag-propose na kumbaga ordinansa, no? Or executive order para sa mayor na makakatulong po sa ating mga malikhain. No? Sa pagkakataon pong ito, pinabati ko po ang lahat. Congratulations po sa lahat ng nakilahok. At congratulations po sa ating mga organizer, no? Mabuhay po ang bayan ng Gasan, mabuhay ang negosyanteng Gasenyo, mabuhay ang malikhaing Gasenyo. Maraming salamat. Maraming salamat po, Sir Director Ronyen, sa mahalagang mensahe at sa mga support po na ibinigay po ninyo sa ating mga farmers at sa innovation po ng kanilang mga product. Ngayon naman po ay nais po namin i-acknowledge po, syempre, dagdag lamang po doon sa binanggit kanina ni Ma'am Vanessa, yung pong mga infra boys po nakatulong sa paggawa po ng mga booth. Palakpakan po natin sila. Sila po yung nanguna po at katuwang po ng Municipal Agriculture's Office. At saka po license office sa pangunguna po ni Sir Jojo at saka po ni Ma'am Rena. Ayan po. Salamat din po sa mga miyembro po ng kapulisan na nakikita po namin dito na sila po ang nagpanatili po ng kaayusan po ng ating program ngayon pong umaga. At salamat din po sa Treasurer's Office sa pangunguna po ni Ma'am Jesusa. Ayan po. Ngayon po ay tapos na po ang ating pagpupulong. Tinatawagan po natin sa closing prayer. Walang iba po kundi si Sir Joan. Tayo po lahat ay tumulong. At tayo po ay mananalangin. Dakila namin Diyos, sa umaga po ito ay nagpupuri kami, nagpapasalamat dahil napakabuti niyo sa amin. Ingatan niyo ang bawat isa. Sumapit kami sa ganitong katatayuan na kami ay patuloy na nagsasaya. Kaya o Diyos sa programa na may kinalaman sa AgroFair 2025 sa Bayan ng Gasan, hari nawa ay
magkaroon na higit na kasaganang ani, kapwa ng mga magsaka, gawin din kapwa ng mga exhibitor ay magtagumpay sa mga nitong layunin. Gawin din Panginoon ang mga namumuno sa lugar ito. Dadalangin po namin na bigyan ng kalakasan, kalusugan at mabuting kaisipan at gayon din po sa pamunuan ng bayan ng Gasan na magkaroon ng matalino pamamahala sa inyo pong pinagkatiwalang pumupulin sa bawat isa. Gayon po sa kagawaran ng agrikultura at sa lahat po ng gumubo upang magkaroon ng isang mabuting layunin na kami magkaisa tungo sa masaganang buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon si Jesus. Amen. Parating na po ang Holy Week, panigurado. Dadagsain na naman po kayo at magagasal-gasal. Ano po ang nais sabihin po sa kanila? So, unang-una po, syempre nagpapasalamat tayo sa ating mga kababayan na dumalo sa opening activities po dito sa Food and Agri-Trade Fair. And at the same time, pinagmamalaki po natin yung ating mga produkto, no? Meron po tayong mga fresh products, no? Meron po tayong mga processed products, at meron po tayong non-food, yung ating po mga souvenir items, no? Katulad po ng mga nito na talagang kilala naman po ang bayan ng Gasan dito sa mga produkto na ito. So, inaanyayahan po natin ang ating mga kababayan at ating mga bisitas, hindi lang po sa bayan ng Gasan, kundi po sa buong lalawigan ng Marinduque, na puntahan po natin o bisitahin po natin ang trade fair na ito. Actually, hindi lang po, ang bawat munisipyo po ay mayroong kanya-kanyang version ng mga municipal trade fair sa mga panahon ito. At syempre, sa Lunes magbubukas din ang Marinduque Expo. So, pasyalan po natin silang lahat, no? At suportahan po natin ang mga gawang Marinduqueño at nang ma-experience po natin ang galing ng mga taga Marinduque. Maraming salamat. Ayun, maraming salamat sir. Oo nga pala mga kabayan, hindi lamang dito sa bayan ng Gasan na merong expo. Ito yung tinatawag mo yung parang expo. Yung expo, yun yung pangalan ng Gasan. Samantalang sa mga munisipyo, meron tayong kanya-kanyang pangalan. Katulad nito, Food and Agri-Trade. Ayun. Medyo na-confuse ako ng mga kabayan. Sa bayan ng Buwak, tinatawag natin na expo. Meron doon. Kanya-kanya silang pangalan. May mga kanya-kanyang pangalan ngayong gabi. At dito naman ay Food Bazaar and Food and Agri-Trade. Ayun, napakaganda po. Maraming salamat po sa oras. Sir? Sana po ang rin po na marami pang mga dayuhan na pumunta dito sa ating dahil sa bayan. Maraming po salamat. Thank you very much. May gusto pa kayong batiin, i-shout out. Yeah, so binabati po natin yung ating mga negosyo centers sa 6 na munisipyo ng lalawigan ng Marinduque. Siyempre po yung aming mga minamahal na micro, small and medium enterprises. So iba po ay nandito ngayon sa ating palibot. No? Sana po ay kumenta kayo ng marami at imaman kayo para po umunlad palalo ang ating lalawigan. Maraming salamat. Ayun, maraming salamat sir. Once again po, ang pasipaw sa business. Maraming salamat. So ayun mga kabayan, ngayon naman iikutin natin ang buong bazaar. Papakita natin kung anong meron yung buong Gasan. Kasi nakita ko dito, hindi lamang sila puro sa mga pagkain, meron din sila mga iba't ibang mga delicacies. So tara punta. Siguro din tayo magsimula sa mga FC Mount. Tignan natin kung ano magkapunta. Magandang umaga po. Dito po. Tiglayan Farmers Association. Sino po aking pwedeng makapanayan din? Sir, sa po rin to, sa Tapuyan. Sir, kayo ay Tiglayan Farmers Association. Ano pong inyong pangalan, sir? Pero ito po yung maraming mga co-op sa Bali sa So, bali, pinutos namin ay yung aming bisyo. Mga scented siya. Ito ang aming ng co-op. Ayan. Yung sa Tiglayan po ba ito ay organic, sir? Opo, yung Tiglayan ang organic. Siya po ang presidente ng Tiglayan, si Joan. Basta ito po ay sa Ginawin ko lamang sir, yung Tiglayan Farmers Association, ito po ba ay binubuo lang doon lamang sa ibang barangay o sa lahat ng residente dito sa bayan ng Gasan? Sa barangay lang po yan ang okay po, barangay doon lamang po yan, yung tinatawag na kaya Tiglayan. Ayan po. Kami naman po ay sa Tapuyan. Ayun, nakakatuwa naman mga kabayan. Tingnan niyo yung mga product nila sir, ito yung tinatawag nilang
PCO, pang virgin coconut oil, massage oil daw siya. Magkano naman sa lang isang pirasong ganito? ang isa dito, dito sa booth, pero sa po. So, maganda po yung kanyang set. Katulad po nito mga po pwede Yung mga kabayan may ano tayo. Mabango mga kabayan. Ito naman po yung lemongrass. Ito po ay ano rin sa anti-repellent. Mga kabayan, pakiwari pag ako'y bininagtigil, ako'y gaamoy ay 80 years old na. Sa Monday po. Same name lang din ito. Okay, sige. Sa Monday, meron daw po silang pwesto doon sa Expo, kaya kung yung nalalayuan po pumunta dito sa Gasan, pwede po kayong pumunta doon. Sa Buena Vista din po. At Buena Vista, ayan. May malalapit naman palang lugar, ano? So maraming salamat at sana ay makabenta kayo ng marami. Ano? Marami pong salamat. So dito naman tayo kay Bahi Agriculture and Fisheries. Hello po, magandang umaga, nanay. Magandang umaga din po. Parang ngayon na lamang ulit ako nakakita ng ganiring arurot. Dahil na ako'y bata pa ay kami nakakuha din po ng ganiring. Parang ngayon na lang po meron. Ito po baga ay kayo po mismo yung gumagawa? Opo, kami po ay Farmers Association. So kami din po yung nagtatanim at nagpa-process para maging starch and flour. And then kami na rin po yung nagpa-process para maging cookies. Okay, talagang homemade po yan. Very organic, wala po halong mga artificial preservatives na tinatawag ba natin? Wala po, talaga pong natural po siya and pure na pure po siya talaga arurot. Okay. Mga kabayan, napansin ko dito sa bazaar trade nila, sa food bazaar nila, talagang sila ay mga association, nakakatuwa kasi nagkakaroon sila ng organisasyon para magkaroon sila ng produkto at kung paano kumita. Di ba, nanay? Opo, kasi po yung aming pong mission ay talaga at vision ay para po ma-uplift yung economic life ng mga farmers namin, mga small farmers, para po lumaki yung income nila para ma-sustain nila yung gastos sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Ayun, 'di ba? Napakaganda mga kabayan. Kaya kung nga sa akala po natin nakita mga dahil pampasalubong natin yung ating mga farmers, lalo na may mga association. So, anong po, baka gusto po niyo i-invite yung ating mga kabayan o ating mga gasenyo dito sa ating bazaar. Opo, magandang umaga po sa lahat. Akin pong inaanyayahan ang lahat ng mga ang mga Marinduqueño na kung maaari po bumisita po kayo dito sa Bayan ng Gasan, sa Food and Agro Trade Fair po, dito po sa Bayan po ng Gasan. Dito nyo po makikita ang iba't ibang produkto po ng mga magsasaka. So sa inyo pong mabibili ay malaki na po ang maiambag sa buhay ng mga magsasaka, maging sa mga anak ng mga magsasaka. Ayun, maraming salamat po, mama. Sana po ay hinihiling ko, everyone, puntahan nyo dito yung product ni nanay. Kasi itsura pa lamang, table na siya. What more kapag natikman niyo siguro yung laman nito. May pa-pre-taste ba kayo dyan, nanay? May pa-pre-taste si nanay. Kaya puntahan niyo sila dito para matikman niyo. Kasi ang ganda ng packaging, very presentable. Sa one raw material po, nakakapag-produce po kami ng 9 products. So imagine niyo po kung gaano ang potential po ng arurot, ginamit po talaga namin. Hanggat po sa may non-food product din po kami, ginagawa naming handmade paper, and then marami pa pong produkto para po, katulad po sa pagkain po. Talagang 9 po pa talaga siyang foods ang aming magagawa sa isang raw materials. Ayun, napakahalaga pala. So ibig sabihin po, kayo na po nag-farming nito? Kami na rin po. Tapos kami na rin po, yung mga anak-anak na rin po namin, yung hanap ng paraan paano ma-innovate yung mga product namin. Sila na rin po mismo yung nag-aaral, yung aming mga anak, through research po. Tapos binibigay po nila sa amin para po ma-implement namin. Kaya po dumadami yung aming produkto. Ayun, mga kabayan, Mami, pwede ba nating matikman yung iyong arrowroot product na yan, Kasi nakakatuwa mga kabayan, kasi yung sa nanay, sila na yung nagpa-farming, tapos ang katuwang din nila sa pagpa-farming din ay yung mga anak, Tapos, para medyo less na po sa labor, ayan. Ang dami pong nabibigyan
bigyan ng trabaho. Katulad po ng mga senior citizen namin, sila po yung nagbabalat po ng aming mga oraro bago namin i-process. So sa ngayon po, yung aming mga senior citizen na mga nagbabalat sa amin, ay napakarami na po nila. Enjoy na enjoy po sila kasi hanap buhay po sa kanila. Eh wala po silang, hindi naman po kasi mahirap, maupo lang sila at gabalat lang sila. So yun po, kaya maliban po doon sa nakasustain po sa mga pangangailangan ng aming mga anak, nakakapagbigay pa rin po kami ng trabaho sa ibang tao. Ayun, nakakatuwa naman. Hindi lamang simple. Kahit kayo po ay saan nag-farming? Sa bahi po. Pero yung aming raw materials po ay nanggagaling na po sa buong Marinduque. Ah, okay. Ang sarap. Magkano po magkano po? Just spontan, ipakita mo yung pangalan ng ano ni nanay. Pakita mo yung pangalan ng ano nila. By Agriculture and Fisheries. Ang sarap na. Okay na po ito. Napakasarap. Ang linamnam po nitong kanilang focus. Ito din o, itry nyo to mga kabayan. Wala kang malalasahan na kahit anong sasabit sa bibig mo. Kasi nga, mas giniling nyo pa siya, parang wala kayong maramdaman na sagabal kapag kinakain nyo, kahit nasabihin na siya isa pa lamang ng oraro. Sa process po, talaga po, bago namin ilabas sa market po yung ano, sinisigurado rin namin, talaga yung fine na fine po talaga. Tsaka yung flour natin. Kaya para po, ganyan po. Okay na lang. So ayun nani, ako hindi na magatagal, baka mo. Pero napakasarap. Everyone, inangayaan ko po kayo mga kabayan natin dyan. At saka sa mga darating dito or pupunta dito sa Bazaar ng Gasan, itry nyo po dito sa yung Bahi Association, Bahi Agriculture and Fisheries. Itry nyo yung arrowroot cookies nila. Napakasarap. Yung mga handicraft, napakagaling. Kasi yung nito naman talaga, normal dito sa atin. Normal na maraming nito sa Marinduque. Sa buong Marinduque, kaya nga minsan naging product na rin natin, mas nakilala tayo dito sa mga nito. Ayan, kung makikita nyo, meron silang mga bag. At yung kanilang mga bags. Hindi ko alam to, parang sa chandelier yata to na tapos mga basket. Ayan, ang dami. And then, of course, sa mga mahilig magpa-print ng mga damit, eto, ang dami nilang mga damit dito. Magandang araw po. Bali, ito po yung product po ninyo ay ang tinatawag on the spot, pwede po ninyong i-print. Oh yes po, hindi lang po tayo ng design dito sa lahat ng mga magkano naman po kapag ganyan, ma'am? Customizing with name na yun, ma'am? Design lamang siya ng Marinduque. Guys, tingnan, may pakita mo, simula doon hanggang dito. Yung mga design nila, hanggang doon sa dulo, sir, pakita mo, napakarami. Ayan, yung mga mahihilig dyan sa mga shirts ng Morion for souvenir, lalo na sa mga bisita na pupunta dito na mahihilig mag-uwi ng mga giveaways. Bumisita kayo dito sa kanilang store at tinatawag natin na Boomerang. Boomerang, tama ba ate? Ayun, Boomerang. For as low as 350 pesos, any sizes na yun, ma'am? Oh, 350 pesos. Feeling ko naman lahat ng Marinduqueño ay mga sexy at mga pitit ay kasya naman lahat yan. Agree ka ba ka doon, ate? Sige. Imbitahin mo po sila na bumisita dito sa inyong booth. Lahat po ng taga Marinduque na bumisita dito sa amin sa Boomerang Souvenir Shop po. Dili lang po kayo. Yan, thank you so much. Siyempre, gaganda ng t-shirt niya. Maraming salamat, ate. So, i-visit nyo lang yung Boomerang dito sa may bandang dulo. Kasi kung makita niyo yung entrance doon, ang daming mga booths papunta. Ma'am, di ba yung mga booth niyo hanggang doon pa sa... Yes. Hanggang CB Park po ang ating mga booth. Dahil meron po tayo doon food bazaar. Okay. So kapag gabi, pwede doon ka pag mga food trips? Yes po. Marami po tayong bumisita sa ating food bazaar gabi-gabi po. Ito po yung official na mag-open na? Or nag-operate na po yun nakaraan? Operational na po siya since nung nakaraang linggo po, nag-opening po kami.
Okay, sige ma'am. Marami pong salamat. Kaya ikutin natin ma'am, lahat nandito. Dito naman ay He and She Can Wear Store. Magandang umaga po. Nahihiya si kabayan. Ang inyo naman pong produkto ay saan naman po galing ito ma'am? Hindi ko po alam sa amo ko eh. Hindi pala alam ni ate, pero kung titingnan ninyo, lalo na magsa-summer season, ang gaganda ng mga pang beach. Okay, pag mga ganitong sombrero, ang gaganda, mga kabayan, no? Di ba mag-a-alive na? And then, hindi pa pala, may gasan-gasan pa. And then, may moryonan pa. Yung mga may hilig sa atin, at anong tawag dito, ate, sa mga sombrero ganito? Ganito? Waway. Ayan, waway. Magkano po yung ganyan mga waway ninyo? Depende po sa size. May maliit po kasi, tsaka may malaki. Yung maliit po ay 150. Napakaganda ng waway nila, 150, tapos ito naman po ay? 200 po. 200. Tapos itong mga ladies, ito po mga pang babae. Yeah, 250. 250. Ayan po ay... Yung may mga ribbon po. 250 pesos. Ayan. Napakaganda ng mga waway nila. Oh. And then of course, meron silang sling bag made of nito. Talaga namang napaka resourceful at saka napaka lawak ng isipan ng ating mga kabayan dito para gumawa ng iba't ibang produkto. So dito tayo mga kabayan. Maraming salamat po. Ayan, dito naman is more on bags. At saka damit, magandang tanghali po. Malalad gift shop naman. Sa mga mahihilig naman sa damit, mga sando. Ay, magkano yung ganyan mga sando na damit na ganyan mga pambata? Depende ako sir sa ano po, sa size po. Pag yung ganyan, yung yellow at orange. Yung pong orange po ay 205 po. And then yung size 10 po ay... Ang size 10 po namin sir ay 190. Pakiwari ko para kami magkaintindihan mas lalo ako iikutan ng mga kabayan. Ayan, para mas makita natin. Ang dami din nilang souvenirs. So, actually, bibihira ako makikita ng ganito. Eto, sa mga ganito nyo, magkano sa ganito? Yung 69 pesos po yung mga ganito po. Depende po sa klase po. Meron din po iba sa mga mahal na mga po sa seashells. Ayan no, mga kabayan no. Tingnan niyo yung tingnan niyo tong produkto na 'to. Pakita mo 'to. Ang ganda ng produkto, gawa lamang siya doon sa mga shells na akala natin wala nang gamit ano, pero ang ganda oh. Napakaganda. For as low as 295 pesos pang souvenir na siya. Yun po yun. Ito din po yung ito po may-ari po yung Malalag Gift Shop po. Malalag Gift Shop. Opo, yun po pinakamatagal na may-ari po ng mga gift gasa. Magkano sa ganito? Nakita ko kaganda ng mga ano niya. Depende po sa... Mga ganito, ganyan, small. Sa small po na sando ay... Yung kapag po white sando po ay 195 po. Tapos kapag po colored po ay 220 po. 220. Alam mo, ang gaganda ng mga sando, promise. Lalo na ako, mahilig ako sa sando. Kahit saan ako pumunta, kahit sa Palawan o sa Cebu, lagi ang binibili ko is yung mga souvenir nila ng mga sando at mga t-shirt. Kasi ang gaganda ng quality. So, baka gusto mo i-promote yung inyong store. Okay po. Lahat po ng mga visitors po, inaanyayahan po namin kayo na magpunta po dito sa aming Malalad's Gift Shop or souvenirs po. Marami din po kami mga t-shirts po. Ayun, Malalad Store, dito sa Bazaar. Punta lang po kayo sa Bayan ng Gasan. Marami pong salamat, Kaya lahat po sa mga, walang mga masyadong panggala dyan, pang-OOTD, pwede na itong pang-OOTD talagang pasok na pasok sa summer. Marami pong salamat. So, dito naman tayo kay Genesis Souvenirs. Ito yung mga customized. Magandang araw po. Ay, konab lang ko agad si Kuya. Kuya, eto, product niyo itong lahat dito lang sa Marinduque? Mindanao at Bicol po, hindi po siya talaga dito galing sa Marinduque. Kayo po ay taga saan, sir? Binyan Laguna, sir. Binyan Laguna. So, bali, open po pala yung iba na dito? Open po. Open. Ayun, nakakatuwa kasi from Binyan Laguna, dinala nila dito sa Bazaar yung ganitong mga klase ng produkto. Tingnan niyo po dito. Etong mga wallet na to, parang made of, saan gawa to, sir? Bicol yan, sir. Bicol.
Bicol din. Okay. Magkano naman po sa inyong ganito mga produkto? 50 pesos. May name na. 50 pesos, free name na siya. Kahit alin po dito, 50 pesos? May iba-iba rin po. So mula dito sir, 50 pesos hanggang dito, 50 pesos. Tingnan mo, napakarami ng design, no? 50 pesos din dito sir. 50 pesos po yung maliliit. Maliit. Pag medyo malaki na, Yung malaki po, 85 yun. ang ganda ng mga wallet dito, oh. Banig po yan, sir. Ito naman sa gawa sa banig, sir. Kayo na po may kumanto or galing pa din Bicol? Galing po rin pong Bicol. Okay, galing pa rin Bicol. Ang gaganda, mga wallet. Yung mga mahilig mag-wallet yan kahit wala tayong ilagay. Actually, maganda siya pang coin purse, ano? For 50 pesos only. At saka yung mga bags for summer, yung mga mahilig mag-outing, ang daming bags dito para lagay ng mga gamit. Kaya pang OOTD na rin nila yan. Sige po, marami pong salamat. At baka may gusto po kayong i-shoutout sa Binyan or sa Bicol. Dinidaw kita sa harap para masakit. Sino po ang gusto niyo i-shoutout, sir? Baka may gusto kayong batiin, sir. Shoutout na lang po sa mga taga Binyan. Shoutout po sa inyo. Napakaganda po ng mga produkto. And then of course, mga Bicolano, thank you po sa product niyo. Napakaganda. So feeling ko yung dito na lang po muna kita at gawa ng bandang doon naman sa dulo ay puro pagkain na lamang, di ba ma'am? Yes po. Doon na lamang po ay puro pagkain nila. Pagkain, food bazaar. Kailan yung pagkain? Okay. Food bazaar. So siguro magandang mamasyal doon na isa gabi naman at gawa ng madaming naga. Meron po tayo doon food bazaar every night yan. During the duration po also ng agri-food bazaar. Food and drink here po. Ayun, napakaganda. Siguro kasi pag ganitong oras wala masyado. Panigurado naman. Alam mo naman ang mga Marinduqueños din kahit paano ay sa gabi din nalabas, di ba ma'am? Yes po. Yes po. Totoo po yan. And inaanyayahan po namin kayo sa lahat ng municipal events po na magaganap ngayong Holy Week season. Ayun. So sa lahat po ng mga kabayan natin dyan, inangiyahan po namin kayo dito sa Gasan ngayong darating na Holy Week para manood ng Gasan Festival. Ito po sa linggo ng paggabuhay, tama ma'am? Opo, tama po. Easter Sunday is Street Dancing Festival and marami po kami actually events na magaganap. Sa Monday po, Holy Monday to Good Friday, meron po tayong display of Higanting Moryon. At alam naman po natin na ang Gasan po ay home of giant Moryon. So meron po tayo niyan. Meron din po tayong panada ng mga Moryon araw-araw po from Holy Monday to Good Friday po yan. And inaanyayahan din po namin kayo sa launching of Kalesa Ride sa Monday po, 10 o'clock AM. Dito po gaganap din sa ating Dingona or Gasan People's Park. Ayun, napakaraming activities. Kaya mga kabayan, don't miss any activities dito sa bayan ng Gasan sapagkat masusulit ang bakasyon ninyo ngayong summer season. Maraming salamat ma'am. At mga kabayan, alam ko ay hanggang dito na lamang muna tayong ating pagtutur dito sa Bazaar. Pero bago yan, pwede po nating i-visit ang Daxilog at Gasan Food Park. Look for McDucks. Okay, once again, visit Daxilog at Gasan Food Park. Look for McDay. So mga kabayan, at ma'am, maraming salamat po sa panahon na binigyan niyo sa amin dito. Thank you po, and i-add ko na din po, magkakaroon po tayo ng pumuntahan stage play sa Sabado de Gloria po. Gaganapin po yan sa Gasan People's Park din po, and kinabukasan po, meron po tayong kasang-kasang Easter Sunday Street Dancing Festival po ng 2 o'clock ng hapon. Okay. So, panigurado maabuti ng gabi yung street dance, yung ano? Opo, yes po. Ayun. Siguro hindi naman po masyado kasi magsisimula po siya ng 2 o'clock PM, so baka mga 6 or 7. Ganun po oras. Ayun mga kabayan, wag natin palalagpasin ang Gasan Festival. Maski naman ako taga Marinduque, hindi ko man napanood ng personal, lagi na lamang sa TV. Ano po? So mga kabayan, hanggang dito na lamang po at muli maraming salamat po. Wag ninyong kalimutang bisitahin ang tinatawag nilang Food Bazaar and Agro Trade Fair 2025 dito po sa bayan ng Gasan. Muli po ito ang inyong DJ Pao. Maraming salamat po mga kabayan at ingat po tayong lahat.